Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ito ang inyong menserong gutom. At aamin na ako, isa akong stalker. 10 taon na ang nakalipas nang paulit-ulit akong naging stalker ni Pope Francis. 2 santong papa pa lang ang nakita ko sa personal. Yung una, si Pope John Paul II na nakita ko minsan. Let us tell the world of His love. At si Lolo Kiko, hindi bababa sa 5 beses nung bumisita siya sa Pilipinas noong 2015. Kung saan siya pumunta ako. Kung saan siya dumaan, nag-abang ako. Katakot, diba? Naniwala ako sa kanya kaya sinundan ko sa literal at sa mga turo. Meron talaga mga bagay o tao dito sa mundo na sinusundan natin. Kasi pinaniniwalaan natin. Kasi alam nating tama. At patuloy nating susundan kahit nag-iisa lang tayo. Kaya nais kong mag-isip tayo. Ano o sino ba talaga ang sinusundan natin sa buhay? Pera, kasikatan, kapangyarihan, ang misis mo. Nasa misis mo kasi yung mga naunang sinabi ko, di ba? Mahalaga naman ang mga yan, pero hindi pinaka. Diyos ang pinaka mahalaga at ang pagsunod sa Kanya. At madaling sabihin na sumusunod tayo sa Diyos. Tataa. Ngayon, gusto ko lang klaruhin. Ang mga material na bagay, pwede mong gamitin para sa pagsunod sa Diyos. Ang mga relasyon mong mahirap, pwede mong gamitin bilang alay sa Diyos. Tulad ng manloloko mong jowa, hindi ko sinasabing ihandog mo siya sa altar at sunugin. Wag. Ang punto ko lang naman, ang mga biyaya ng buhay, ang mga pait ng buhay, pareho mong pwedeng ialay sa altar ng Panginoon. Pero isipin natin, kung nais ng Diyos at iutos niya sa atin, handa ba tayong ialay at bitawan ang mga bagay na mahalaga sa atin? Handa rin ba tayong ialay at bitawan ang mga pait ng nakaraan? Yung comfort zone mo, yung galit at buot, yung mga bagay na sa tingin natin ay dapat bigyan ng atensyon. May mga pagkakataon sa buhay na parang tinatawag tayong lumakad sa isang direksyon na hindi natin kabisado. Walang kasiguraduhan, walang garantiya. Pero ang tanong, susunod ka ba kahit may pangamba? Minsan gusto natin maghintay muna, tipong ayusin ko muna to o hintayin ko munang matapos yan. Pero ang pagsunod sa Diyos, hindi laging may perfect timing sa paningin natin. Minsan, ang hinihingi niya, agad-agad. Hindi bukas, hindi next week, kundi ngayon. Ito yung pagsunod, hindi lang basta sa emosyon. Ito yung pananampalatayang handang magsakripisyo, handa sa hirap, at higit sa lahat, buo ang loob. Walang sabit, walang kondisyon, kagutom. Hindi madaling tumugon sa tawag niya. Pero tandaan mo, hindi kanya tinatawag para pabayaan. Tinatawag kanya kasi may malalim na dahilan. Ang pagsunod ay hindi laging komportable, pero lagi itong may kabuluhan. Kaya kung nararamdaman mong tinatawag ka na, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Hindi mo kailangang maging maayos ang lahat bago sumunod. Ang mahalaga, handa ka magtiwala at gawin ang unang hakbang. Magandang umaga at manatili kang gutom.